5 things to start your own laundry business. Number 1, know your location. So, dapat yung location mo is residential. So, pwede rin naman sa mga condo units or mga malapit sa college, school. Pero, usually, dapat sa mga residential ka. Kasi bakit? Dahil busy yung mga tao. Siyempre, yung mga nagtatrabaho, wala silang time para maglaba. And then, tip lang, huwag kayong lulugar doon sa medyo high-end na subdivision, which is alam naman natin na may sarili-sarili na silang automatic machine. Lalo na 'di ba yung mga nababasa natin sa home bodies na may mga nagtatanong kung paano, kung magkano yung mga front load. Tapos, so suggestion lang, huwag kayong magtatayo ng laundry business sa mga medyo high-end na subdivision. So, pwede naman sa mga middle class kasi yun talaga yung mga walang time para maglaba. Alright? And then number 2, dapat know your niche or your market. So, actually, parang kakabit din siya nung sa location. Dapat alam mo yung market mo. Sino ba talaga yung target market mo? Kasi ako na nag-start ako ng business dito, since residential kami, so walang masyadong tubig dito. Yun yung sinob namin na problems. Kasi dapat, diba, for you to have a business, it's not about your passion. Dapat, alam mo yung problem. So, ang nakita namin ng problem dito sa location namin is yung wala nga tubig. So, ang akala ko ang market ko lang dito is mga walang tubig. Pero, napansin ko nung medyo humihina na kami, at lalo na kapag mga season ng January, ayan, pahina na yan, January to May, ganyan, pahina na siya. So, nakita ko na yung market ko pala is yung mga busy na tao. Yung mga nagtatrabaho. Like me, before, mahilig talaga kami magpa-laundry kasi nga, nagtatrabaho ako, teacher ako that time. So, wala akong time maglaba. So, ginagawa ko, pinapa-laundry ko talaga yung mga laundry. And number 3, dapat skills and experience. So, kailangan may alam ka rin. Mayroon ka rin kahit basic lang. Pero actually kasi kami, nung nag-start kami ng laundry, we have our water station. So, parang may idea na kami about sa plumbing. Lalo na yung asawa ko, since nasiman siya. Pero, kung wala ka pa namang idea at gusto mo talagang magtayo ng laundry shop, pwede naman pag-aralan mo siya. Ako talaga inaral ko siya sa YouTube. Kasi, nung nagsisearch ako during that time, gusto ko magka-laundry business, ang mahal, sobrang mahal na nakikita ko ng mga packaging. Pero, inaral ko siya, nanood ako ng mga YouTube or any videos na makakatulong para mag-set up ng laundry business. Number 4, pricing. So, syempre, pag mag-start ka, mag-isip ka na, paano ba yung pricing? So, ang ginawa namin, nag-survey ako, para akong spy. Ang ginawa ko, pumunta ako sa mga laundry shop, and then, pero usually talaga, napapalaundry talaga kami. Kaya alam ko rin yung pricing. Kaya medyo may idea na ako magkano price. Pero sinunod ko lang kung magkano yung pricing dito sa lugar namin. Kasi ayoko magbaba, kasi ayoko rin mamatay yung business ng mga iba, at ayoko rin mamatay yung business ko. Kasi iba parang pinababa mo yung quality. Although wala naman kami binabayaran na rent for the meantime, kasi nga nag-start lang kami doon sa garahe namin. Okay? And so ang pricing, nakadepende po yan kung magkano yung pricing sa mga kalapit nyo na laundry. Doon kayo mag-base. Huwag kayo magtataas at huwag rin kayo magbababa. I-level nyo lang. Pero depende siguro kung malaki yung rent nyo. Siyempre, mataas yung rating. Pero siguraduhin nyo na maganda yung quality or yung service ninyo. Alright? And then last is, ito talaga pinakamahalaga to, is start with what you have. So, dito pumapasok yung magkano ba, ano ba yung magandang machine. Pero ako hindi ko tininan kung ano yung magandang machine. Tingnan ko yung budget namin. Kung magkano lang yung pasok ko dun sa budget namin. And then, nakatulong din yung husband ko. Kasi nga, talagang kung magkano lang yung meron kami, ayun lang yung, kung ano lang, magkano lang pasok na budget sa amin, ayun lang yung machine na binili namin. So, we started sa mga household machine. So, since na marunong naman yung asawa ko sa plumbing, so siya na yung bahala doon sa mga connection sa plumbing, sa tubig, and then yung bayaw niya sa electrical. So, huwag kayong mag-agad na, bibili na ako ng yung mga sikat na brand. Tawag nito yung mga 13 kilos, ganyan. Mag-start lang muna kayo kung magkano yung papasok sa budget niyo.
So, kami, we started from 200,000. Actually, malaki pa ngayon 200,000 kasi nag-start lang talaga kami sa kung ano yung pasok sa budget namin. So, ano ba yung pasok sa budget namin? Yung mga household lang. So, talagang nag-hunt kami doon. Pero, we pay it in cash. Wag na wag kayong mangungutang muna. Lalo kapag nag-start pa lang kayo. Kasi, medyo mahirap kapag nangutang kayo tapos hindi pa ganun ka stable or hindi pa ganun kakilala yung laundry nyo. Kasi sa umpisa, yung first month namin, hindi pa talaga siya kilala. So, may time na zero talaga kami. So, nagkaroon lang ng break even nung nag 6 months kami. So, pumalo siya. Actually, 3 months. Pero hindi pa ganun break even. Pero doon nakilala. Nag-start muna kami mga friends namin. Nagpo-post kami sa Facebook page. Tapos, mga friends namin, nakikita mga pinopost ko. So, sila yung unang client namin. So, those are the 5 things to consider para mag-start kayo ng laundry business.